Kapatid, use your gift na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. And you will see the improvement of your faith. And the blessing of the Lord will follow to you and to your family. Kapatid, kapag ginamit mo yung gifts mo, sumusunod ka sa Kanya, tingin mo, ang Diyos hindi ka pagpapalain. Pagpapalain ka, bakit? Kung tayo nga mga anak natin tulad nung nakaraan, no? Yung anak ko, nag-request, "Nak, dagdagan mo yung gantong anak ko." Dahil may honor siya, ibibigay mo kasi matutuwa ka Yung anak mo nag-aaral na mabuti. So, ganun, paano pa kaya yung Diyos na kapag sinusunod natin siya sa buhay natin? Higit pa ron yung kayang ibigay niya. Sabi sang Lord, kapag once na sumunod po tayo sa Kanya. Sige, bro. Stand up. Wake up. And listen to the voice of the Lord. Etong word na to, na-receive ko nung Thursday po, sabi rito, I received the word of the Lord last January 2, 2025. This is the year of restoration, the year of elevation, and power. Just believe. Kapatid, naniniwala ka ba sa mga dyan sitwasyon na tatlong bagay na yan na i-reveal ng Lord sa iyo? Panghawakan mo. Maniwala ka. At may gagawin ng Diyos this year 2025 sa buhay mo. Sa atin. Sa pamilya natin. Sige po. Second Corinthians chapter 1 verse 19 to 22. For all the promises of God in Him are yes and amen. And in Him, amen to the glory of God through us. Kapatid, ang plano ng Lord na sinasabi, hindi po no, kundi yes and amen. Kapag nasa plano ka. Sige bro, tuloy lang. Kami ni Silas at Timoteo ay nangaral sa inyo tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. At alam ninyo na si Kristong tapat sa kanyang mga salita, talagang tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Sige bro. Sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya nga, masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Ang Diyos ang nagpapatibay sa atin at sa ating pakikipag-isa kay Kristo na pinili nga tayo para maglingkod sa Kanya. Ano daw po? Pinili nga tayo para maglingkod sa Kanya. Sige bro. Inatangan niya tayo bilang tanda na tayo nasa Kanya. Nagawa niya. At ito sa pamamagitan ng pagdalagay sa Kanya ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Ang banal na Espiritu ang nagsisilbing garantiya na matanggap natin ang Kanyang mga pangako. Nung tinanggap mo ang Lord, sabi nga nandyan, bibigyan ka ng banal na Espiritu para i-guide ka sa mga plano niya. Kapatid, yung pangako sa iyo ng Lord, na kapag once na sumusunod ka, tulad ng mga taga-Israelites, mapapasoy yung pagpapala. O akala mo natural lang. Tulad ng mga taga-Israelita, no? Araw-araw binibigyan sila ng mana ng Lord. Binibigyan sila ng pugo. Minsan, yung blessing na yun, parang natural na lang sa kanila araw-araw kasi binibigay sa kanila ng Lord Pero kapatid, dapat ma-appreciate natin kung ano yung binibigay sa atin ng Lord. Bagamat binibigyan sila ng blessing araw-araw,
nung nasa wilderness pa sila, panay reklamo. Panay daing nila. Bangamat yung blessing, araw-araw nararanasan nila. Dapat hindi po ganun yung thinking natin bilang mga anak ng Diyos. Bakit po? Na kahit na tinapay lang at kape lang yan, blessing pa rin yan ng Lord. Na yung buhay mo, na paggising mo, maganda yung katatayuan mo. Na hindi ka nahihirapan huminga. Blessing ng Lord yan. Na kanina nga habang naglalakad ako sa SM, sabi ko, Lord, salamat nakapaglakad pa ako. Salamat kasi nga natatanong ko pa kung ano yung natatanong ko. Sabi ko, Lord, salamat kasi yung pabor mo, yung lakas ko, na-experience ko pa. Yung mga iba nasa ospital, nakaratay, nahihirapan. Kaya kapatid, magpasalamat ka, nandito ka. Binigyan ka ng lakas ng Lord para pumunta rito at magpasalamat sa Kanya. Sige bro. Ito po number 1, restoration. Joel chapter 2 verse 25 and 26. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo noong mga panahon na sinalakay ang mga inyong pananim at sunod-sunod na pulutong ng mga balang na inyong ako ang nagpadala sa inyo ng mga napakalaking pulutong ng mga balang. Sige bro. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at lubusang mabubusog. At dahil dito pupurihin ninyo ako na inyong Diyos na gumawa ng mga kamanghamanghang bagay na yon. At kayo ang aking mga mamamayan ay hindi mapapahiya kailanman. Sige po, tuloy lang. Teka lang. Ano pala? Malalaman ninyo, hindi, ayun akin na. Malalaman ninyo na ako'y sumasa inyo ng mga taga-Israel at ako'y lamang ang Panginoon yung Diyos at wala nang iba pa. Kayo na ang aking mamamayan at hindi na nga mapapahiya kailanman. Kapatid, anak ka ba ng Diyos? Yung binabasa ko is para sa atin. Ito yung word ng Lord. This is the year of restoration. Then, number 2, bro. Elevation. Sabi rito ng Lord, 1 Peter chapter 5, verse 6. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Kapatid, siyempre bago ka i-elevate ng Lord, kailangan ka muna mag-humble sa Kanya. Amen? Pinatatatag niyo ang aking mga paa tulad ng paa ng usa upang maging ligtas ang pag-akyat ko sa matataas na lugar. Kapatid, i-elevate ka ng Lord. Sabi pa sa New King James po, sa mga matataas na lugar. Kapatid, hindi lang matataas na lugar, kundi sa mga matataas. Ibig sabihin, maganda yung plano ng Lord sa atin. Kung patuloy ka lang nasusunod at ika-catch up yung instruction ng Lord para sa atin. Sige, bro. Number 3, power. Ephesians chapter 3, verse 20. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa ating hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan na kumikilos sa atin. Sige, bro. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin sa mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding ito, sige, ang muling bumuhay kay Kristo na naupo sa Kanyang kanan ng Diyos sa kalangitan. Sige, bro.
Mula roon ay mumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, pamunuan sa kalangitan, higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panong ito, kundi sa mga darating. Kapatid, kilala mo ba yung Diyos na tumawag sa iyo? He's a powerful God. Ang Diyos na pinag-aaral natin ngayon, na sinusunod natin ngayon, higit yung plano niya kaysa sa plano natin. The best ang Diyos kung kumilos. May perfect timing ang Diyos para sa atin. Kung sa ngayon, nakaraang taon, yung 2024 mo, parang puro problema, na experience mo, pangit, mga pinagdadaanan mo. Kapatid, ito, i-receive mo ngayon, kapatid. Makapangyarihan yung Diyos. At gusto ng Lord na i-restore ka, i-elevate ka, at yung kapangyarihan ng Diyos gustong maranasan niya sa buhay mo. Panghawakan mo yan, kapatid. Sige, bro. Ito yung para sa mga sumusunod sa Kanya. The blessing of the Lord will follow you when you obey God's word. Sige. Basta po itong verse. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil hindi na kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Then, verse 13, gagawin kayo ng Diyos yung si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyo mabuti ang kanyang utos na ibinigay ko sa inyo. Kapatid, may blessing ba sa pagsunod sa Kanya? Amen. No, binasa ko sa inyo maliwanag. Kapag sumusunod tayo sa Panginoong Hesus, na laging binabanggit ni Amiga, hindi ka mapapahiya. Na sinasabi ni Haring David, na kaya kang iangat ng Diyos sa mga matataas na dako. Kaya mong ma-experience yung Diyos higit pa sa inaasahan mo. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Sana po yung word ng Lord nag-grasp po natin yung gustong magandang gagawin niya sa buhay natin. God will restore you kung nanghihina ka man. Gusto ng Lord i-elevate tayo sa sitwasyon na naranasan natin noong nakaraang taon. Gusto ng Lord ma-experience natin yung power niya. Handa po ba tayo na maranasan natin yung kapangyarihan ng Diyos? Sige po, mananalangin po ako. Panginoon Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Maging nanonood online, O God. I pray and I release your anointing. Restoration, elevation, and power, Panginoon, ay mararanasan po namin ngayong taong ito sa buhay po namin. Maraming salamat, Lord, sa iyong salita. Alam ko po, Lord, na ikaw ang nagbigay sa akin ng instruction na to. At ipinatatanong mo sa amin, Lord, kung gaano kaganda yung plano mo sa buhay namin, O God. Napakabuti mo, Panginoon. Napakadakila mo, O God. Tunay na the best sa Panginoon ng plano mo kaysa sa plano namin, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo na ginamit mo lang ang aking bibig upang ipahayag, Panginoon, yung magandang plano mo
this year 2025 sa church namin, O God. Sa bawat isa sa amin, O God, Lord. Maraming salamat, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Napakadakila mo, Lord. Nakakamangha mo yung plano mo, Lord, sa aming church, O God. Sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sapagkat, Lord, Ikaw ay buhay na Diyos at mananatiling buhay, Panginoon, magpakailanman. Maraming salamat, Lord. Patuloy ka, Lord, na gumawa sa amin, Lord. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat, Lord, Ikaw ang Diyos na buhay na nagbibigay sa amin, Lord. Sa aming tapayan, Lord. Hayaan mo maging vessel mo kami, Lord. Daluyan mo, Lord, ng tubig na nagbibigay buhay, O God. Maraming salamat, Lord. Hayaan mo po, Lord, na mag-desire pa kami, Panginoon, na hanapin ang iyong muka. Tulad nila Joshua at Caleb, Panginoon. Na maranasan pa namin, Panginoon Diyos, yung pagkilos mo po sa amin, O God. Maraming salamat, Lord, sa gabi pong ito, Panginoon. Napatuloy po, Lord, na itinataas ka namin sa aming kalagitnaan, O God. Salamat, Lord, sa pagkilos ng iyong banal na spirito. Napatuloy po, Lord, na nangungusap sa amin, Lord, kanina pa, O God. Noong nag-aawitan pa lang kami, O God. Napakabuti mo, O God, Lord. Napakadakila mo, Diyos. Wala po kaming itinataas sa aming kalagitnaan, kundi ang pangalan mo, Panginoon Yesus. Ikaw po, Lord, ang patuloy, Lord, na magpala sa bawat isa. Maging aming sa paghiwalay, Lord. Dalhin po namin yung mga pangako at salita mo na narinig mo, O God. Binigay mo sa amin, O God, Lord. Napakabuti mo, Lord. Napakadakila ng pangalan mo. Wala kaming itinataas sa aming kalagitnaan, kundi Ikaw, Panginoong Yesus. Salamat po. Patuloy ka naming dinadakila, pinaparangalan, at niluluwalhati sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoong Hesus. Sa aming paghiwa-hiwalay, Lord, patuloy kang mangusap sa amin. Patuloy kang kumilos sa amin. Patuloy kang gumawa sa amin, Panginoon. Sapagkat, Lord, inaangkin po namin, Ikaw ang tumawag sa amin. Ikaw ang pumili sa amin, na Ikaw yung gagabay sa amin upang sundin namin at masunod po namin yung pinagagawa mo, God. Bagamat hindi kami perpekto, pero handa kami, Lord, na sumunod sa iyo, Panginoon, upang magawa ang kalooban mo, God. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Patuloy ka namin, Lord, dinadakila at niluluhati sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay magkamayan.